Magandang panahon mga kaabangers. Ako po si Kuya Jun. Nandito po tayo ngayon sa Raymond Trading, Binangonan Branch. Meron tayo dito dalawang refrigerator. Isang no frost inverter, Kondura brand. Saka isang manual inverter, Kondura brand. Ano ba pinagkaiba ng dalawa? Ang pinagkaiba ng dalawa, isa-isahin natin. Mag-umpisa tayo dito sa tinatawag na manual Kondura. Ang manual Kondura, ang difference niyan doon sa no frost ay ito ay nag-yelo. Ang tawag dito ay evaporator. Nag-yelo ang evaporator. Tapos dito sa evaporator, kailangan natin dito iwasan matusok, mabutas yung pinaka freezer dito. Tapos meron siyang libreng mga accessories. Lagay ng ice cube. Yan. Tapos dito mga materialis niya ay flexible. Tapos dito sa baba wire shelf kung tawagin. Pwede natin i-adjust, pwede incline para yung mga debote mo okay na okay, hindi basta mahulog. Same pa rin sa freezer, flexible plastic yung pinaka shelf, kaya matibay po. Tapos may vegetable crisper, dito ilalagay yung mga debote, mga dito gulay. Yan. May libreng base o built-in base. Yan. Ito ay ulitin ko, nag-yelo, direct cooling. Pwede ito pang bahay, pwede ito pang tindahan, or pang negosyo. Kaya pasok na pasok ang Kondura. Mapapansin nyo, ang Kondura pinaka mabenta sa Pilipinas. Ideal for business. While yung no frost inverter, ito po ay hindi natin to kinukumit sa negosyo. Reason why, ang no frost po kasi ay blower type lang. Kung anong ilagay mong pagkain, halimbawa, ito po ay pagkain, ito lang yung mag-yelo, no build up ice. Kaya maganda po ito gamitin pang bahay. Yung medyo tamad mag-defrost, ito po ang kailangan nyo. No frost inverter, Kondura brand. Tapos shelf po. Kaya hindi namin kinukumit ito bilang pang negosyo, lalo na yung mga debote. Maaari po kasi itong mabasag. Sa bigat ng mga debote nyo, additional po dito ay yung mga bote kasi mabigat. Tapos yung konsumo sa kuryente nito medyo mataas dahil bukas ka ng bukas pag sa tindahan mo gagamitin. Ideal to sa household use. Yung iba ginagawa pang negosyo kaya nagtataka sila bakit mataas ang konsumo ng kuryente. Ulitin ko, blower type lang po kasi ito. Pag sinabing blower type po, hangin po ang nagbibigay maging solid yung pinaka pagkain. Kaya hindi po ideal na gawing business, pang business. Kasi pag bukas nyo po ito, labas na agad yung lamig. Samantalang itong manual, pag bukas mo dito, hindi basta lalabas yung lamig kasi may build up ice. Kaya maganda po talaga ito gawing pang business. Ulitin natin, bago po kayo gumamit ng mga rep, isipin nyo kung saan nyo ilalagay, gagamitin. Kung pang bahay lang, ito po may re-recommenda namin sa inyo, no frost inverter. Sobrang tipid sa konsumo ng kuryente dahil inverter nga po siya, ma'am, sir. Yan. Mga kaabangers, ito naman pong isa ay manual. Ulitin ko, may build up ice po dyan. So ang advantage po nitong manual, kahit 3 araw, blackout o tinatawag nyong brown out. Pero the word is blackout po talaga. 3 araw, still preserve pa rin yung pagkain mo dito. Samantalang ito, since blower type, labas agad yung lamig, mga ilang oras lang, wala na. Kasi nga, hangin lang ang nagbibigay ng lamig sa kanya. Blower type lang. Ngayon, tignan natin yung likod nito, no frost. Yung pinaka condenser, yung bakal na ginagamit dito, yung sinasampay ng bakal, wala na po siya. Ngayon, yung bakal na yon nilipat sa magkabilaang side.
Kaya ito po ay no frost clean back design. Samantalang itong direct cooling manual, yung pinaka-condenser niya nasa labas, yung sinasabi nating sampay ng medyas. Actually hindi po pwede niyong gawing ganon. Kasi ang purpose nito kaya mainit, na ilalabas niya yung init, mas magbibigay ng performance yung loob, makapagpayelo. Nandito sa baba yung compressor. Sa compressor, katabi niya ay yung inverter board. So, ingatan niyo po ito. Dalawang bagay bakit nasisira ang inverter board. Unang-una, binabayan ng langgam. So, hindi natin ma-prevent. Actually, ginagawa nila, naglalagay ng used oil para hindi umakyat. Pangalawa, bakit nasisira yung inverter board? Nababasa po siya. Yun po ang nangyayari. So, ingatan po natin to dahil sobrang mahal ng inverter board. Yan, sobrang mahal po niyan. Kagaya ng itong no frost, ito po yung compressor ng no frost. Katabi niya yung inverter board. So, ganun pa rin po, ingatan pa rin natin. So, check natin yung kabuuan sa loob. Ulitin ko, no frost inverter Condura. Ito po yung kabuuan niya. Tignan natin from top to bottom. No frost inverter Condura. Yan. Ang size po nito ay 9.5 cubic feet mga kabangers. 9.5 cubic feet. Ang presyo sa mall nito ay 27,999. Kung kayo po ay bibili sa Raymond Trading, i-PM nyo ako. Matutuwa kayo sa presyo na ibibigay ko nito. Sa lahat ng nakapanood nitong video na to, ulitin ko, i-PM nyo ako. Sobrang matutuwa kayo sa presyo na ibibigay ng Raymond Trading. Additional, meron tayo dito manual. Ang presyo po nito sa mall ay 27,999 ulit. 10 cubic feet inverter manual. Ngayon po sa lahat ng makakapanood, PM nyo po ako. PM nyo ang Raymond Trading. Ibibigay ko yung pinaka best price. Sobrang matutuwa kayo sa bibigay nating presyo sa inyo. Yan. Ulitin ko, Condura 10 cubic feet inverter. Yan. Yan ang pinagkaiba. So, wag po kayong basta bili ng rep. Isipin nyo kung saan nyo gagamitin. Halimbawa, kung sa bahay lang, ang bilhin nyo no frost. Kung sa tindahan pang bahay, bilhin nyo ang manual. Manual or direct cooling. Condura inverter para natipid sa kuryente. So mga kaabangers, marami pa po tayong mga ibang appliances gaya ng TV, rep, aircon, washing machine. Magsadya lang po kayo dito sa amin sa Binangonan branch. Meron po tayong Morong Rizal branch sa likod ng URS University Rizal System. Doon matatagpuan ang aming unang branch. Soon to open, Tanay branch mga kabangers. Maraming salamat mga kabangers.